Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang dalagang halos 2 dekadang nangulila sa kanyang ama. Siya ay si Mira. Bago pa ako ipinanganak, namatay ng papa ko. Ito ang sabi sa akin ni Mama ng mga kamag-anak namin at ng mga taong nakakakilala sa amin. Kaya ang tumayong tatay para sa akin ay ang bunsong kapatid ni Mama. Subalit, ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Lilipat ka ng trabaho. Ang tagal-tagal mo na dyan sa kumpanyang yan. Tsaka maayos naman dyan ang sweldo, di ba? Mas mataas yung offer sa akin dito sa lilipatan ko, ate. Pero bago pa lang yan. Baka naman mamaya, mabangkra ka ganyan, lalo ka mawala ng trabaho. Huwag ka nang umalis dito sa trabaho mo, Nelson. Alam mo, ate, sa totoo lang, nagsasawa na ako sa trabaho ko dun eh. Paulit-ulit na lang, wala nang bago. Ako, Nelson, maging practical ka. Gusto mo mag-resign kasi nagsasawa ka na sa trabaho. Tapos, lilipat ka sa kumpanyang wala namang kasiguruhan. Ay, anong klaseng desisyon yan? Mabuti sana kung bata ka pa eh. Pwede mo sa akin sabihin yan. Eh sa edad mong yan, abay mahirap na makahanap ng trabaho. Paano kung biglang nagsara yan, lilipatan mo? Oh, di nga ka. Ay, Ma! Uncle Nelson! Uy, Bakit abot tenga na naman yung ngiti mo, Mira? First honor ako! napakagaling talaga ng Mira ko. Thank you, Uncle! Kailan ang recognition nyo? Next week, Ma. Uncle, Oh. sabi mo, kapag honor student ako, ibibili mo ako ng bike. Ay, walang problema. Kahit motor pa. Anong motor? Sa bisikleta nga, ninenervyos na ako kapag sumasama yan sa iyo sa malayo. Motor pa kaya? Joke lang, ate. Pero kailan mo ako ibibili, Uncle? Pagkababa mo ng pagkababa sa stage, ibibigay ko na sa yung bago mong bike. Yes! Hi, Pa. Honor student ulit ako. Sana nandito ka. Para ikaw na yung magkakapit na medalya ko. Tapos, magpapapicture sana tayo. Mira, Ma? bakit hindi ka pa natutulog? Matutulog na po. Kinakausap mo na naman ang larawan ng papa mo. Kung buhay pa si Papa, Ma, ano na kaya ang itsura niya ngayon? Siguro may balbas na siya. Tapos, may salamin. Baka kalbo na rin siya kagaya ni Uncle. Hindi natin alam. Posible. Paano yun, Ma? Walang bumibisita sa kanya sa puntod niya. Kasi nandun siya sa probinsya, doon siya nailibing. Nga, wala. Siguro napakalungkot ni Papa. Sige na, matulog ka na. Sige po, Ma. Good night, Ma. Mm. Good night, Papa. Uy, Annabel. Kanina ka pa parang natutulala dyan. Bakit ba? Carmi, Ano, bakit? naalala ko lang si Gaspar. Sus, napakatagal na siyang wala. Naaalala mo pa rin? Hindi ko rin maiwasang isipin minsan kung kumusta na ba siya, kung ano na ba ang tsura niya. Malamang matanda na rin yun. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na. Hindi na rin kumukontak sa akin yung kapatid niya eh. Baka patay na. Sa tingin mo? O, di ba? May riot din na nangyayari sa mga bilangguan. Paano kung bigla na lang siyang magpakita dito? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko.
Ilang araw lang, lalaya ka na, Gaspar. Oo nga man, Tinoy. Siguro, kating-kating ang pa mong maglakad palabas dito sa selda. Sa totoo lang man, Tinoy, natatakot ako. Natatakot kang lumaya? Oo. Nauunawaan kita. Ganyan din siguro ang mararamdaman ko kung mabibigyan ako ng parol ngayong taon. Baka maramdaman ko rin yung nararamdaman mo. Sa tagal nating nakabilanggo, hindi na natin alam kung paano mabuhay ng malaya. Hindi ko alam kung may buhay pa ba akong babalikan paglabas ko rito. Uy, di ba't may pamilya ka? Hindi kami kasal ng kinakasama ko, Mantinoy. Pero may anak kayo. Meron. Uy, mali mo. Hinihintay ka pa rin ng pamilya mo. Mula nang malipat tayo rito, sabi ko sa kinakasama ko, huwag na niya akong bisitahin. Kaya baka paglabas ko rito, mag-isa ko na lamang nahaharapin ang panibagong buhay. Ay, nakakapagod. Bantayan mo itong bike ko, ha. Bibili lang ako ng tubig. Sige po, Uncle. Pupunasan ko nga muna tong pawis ko. Init. Ineng, Po? Bakit po? alam mo ba kung saan itong address na to? Patingin nga po. Doon po to sa may amin. Diretsuhin niyo lang po itong kalsadang ito. Tapos may makikita kayong maliit na eskinita doon sa kaliwa. Yun, doon kayo pumasok. Marami pong bahay sa compound na yun. Ay, salamat. Sino po bang hinahanap niyo? Baka kilala ko. Wala na. Dire-diretso na siya. Mira. Itong tubig, oh. Sino ba tinatanong mo? Yun ang lalaki. Sinong lalaki? Yan o. May hinahanap na address. Tinuro ko dun sa may compound natin. Ay, maraming salamat dito sa ulam, Carmi, ha? Kasi naisip ko, baka hindi ka na naman nagluto. Kasi linggo. Ay, oo, eh. Tetext ko sana si Nelson para bumili na lamang ng ulam. Ay, ganun ba? O, siya, sige. Aalis na ako. Ay, nasan nga pala yung anak mo? Ay, ayun. Kasama ni Nelson, nagbibisikleta. Mabuti yan. Nang nakapag-ehersisyo. Oo nga, kaya lang, nag-aalala ko kapag masyadong lumalayo. Kasama naman si Nelson eh. Tiyak na hindi nun pababayaan si Mira. Para niya na rin anak si Mira. Sinabi mo pa. Kaya nga hindi na nag-asawa para daw maalagaan niya si Mira. Gusto niya lumaki yung anak ko na may tumatayong ama. Napakapalad mo sa kapatid mo na yun. Ay, siya, sige. Ako'y tutuloy na. Ay, sige. Salamat uli sa ulam. Maliit na bagay. Ihahain ko na ito sa mesa na sa ganon. Pagdating ng dalawa, kakain na lang. Ay, may naiwan yata itong si Carmi. May naiwan ka baka... Annabel, Gaspar? Nagsusuri. Napakatagal ko inilihim sa'yo ang totoo. Mira. Uncle, anong sinasabi ni Mama? Makinig ka. Gusto ka namin protektahan at gusto namin lumaki ka ng maayos. Kaya namin nagawa ito. Ayaw namin na makatanggap ka ng pangungutya mula sa mga tao.
Kaya minabuti naming ilihim sa iyong tungkol sa papa mo. Hindi ko kayo maintindihan eh. Mira, Ah? Mira, siya ang papa mo. Papa? Hindi ba? Patay na ang papa ko? Hindi. Buhay siya. Buhay siya, anak. anak, Buhay? Buhay ka? oo. Buhay ako. Pwede ko bang hawakan ng pisngi mo? Oo. Oo, anak. Totoo nga. Hindi nga ito panaginip. Mira, anak. Maari ba kitang yakapin? Papa! Papa! Naku. Mira, kakain na. Ma? Ma! Oh, bakit? Si Papa! Kasama na aking Nelson mo. Bakit ba? Akala ko kasi nawala na naman siya eh. Ay. Gusto mo ba talaga makasama ang papa mo? Oo, Ma. Kahit dati siyang bilanggo. Kahit dati siyang drug pusher. Talaga? Kahit ano pa siya. Gusto ko kasama ko siya. Papa ko pa rin naman siya kahit ano o sino man siya. Hindi na yun magbabago. Mula nang bata ako hanggang ngayon. Araw-araw ko siyang kinakausap, yung larawan niya. Kahit wala siya. Pakiramdam ko, kasama ko pa rin siya. Pagkakaiba nga lang ngayon. Kasi nakikita ko siyang gumagalaw, humihinga, nagsasalita. Napakabuti mong anak. Hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. Salamat, Ma. Dahil hinayaan mong malaman ko ang totoo. At makilala ko ang totoo kong ama. Kung sa iba, masakit malaman ang katotohanan. Para sa akin, napakasayang malaman na buhay pa ang totoo kong ama. Nang panahong yun, pakiramdam ko, nahanap ko ang nawawalang bahagi ng aking pagkatao. Ako po si Mira, at ito ang aking buhay. Madalas, masakit tanggapin ang katotohanan. Ngunit, wika nga sa kasabihan, the truth will set you free. Mga nagsiganap, Janelle Benamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Mira. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.